katapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras,
bubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Isa po muling napakagandang umaga ang aming bati sa inyo mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Unang araw ng Sanlinggo. At ito po ay ika-11 ng buwan ng July. Kaya nga po samantalang dumarating uli ang takdang oras na tayo magsasama sa isang morning devotional. Kami po rito sa Hope and Love ay patuloy nagpapaanyaya sa inyo na sana muli po nating gugulin ang oras na ito, kapiling ang ating mahal na Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang mga banal na salita at patuloy na pakikipag-ugnay sa kanya sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga po, saan mang dako ng saan libutan kayo naroroon ngayon, kami umaasa na kapwa tayo mapagpapala muli sa mensaheng kanyang ipagkakaloob sa umagang ito sa pamagitan ng kanyang lingkod. At siyempre, ating patuloy ding wini-welcome ang ating mga kasama dito sa Hope and Love, ang ating host, Pastor Juby Estrada. Good morning sa iyo, Pastor, at ikay bumati sa ating mga taga-subaybay. Sa mapagpalang umaga po, ang bati ko po sa inyong lahat. Welcome po sa ating morning devotional sa araw na ito ng linggo, July 11. At amin pong inaasahan na inyo pong i-like at i-share ang ating mga link sa ating pong mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, upang sila rin naman ay makinabang sa maganda pong morning devotional natin ngayong umaga. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Pastor Juby, sa iyong presensya po muli ngayong umaga. At ngayon, siyempre,
Atin ding pinagpapasalamat na sa araw-araw ay may kasama tayo na tagapagsalin para sa kapakanan ng mga deaf. At ngayong umaga ating pinagpapasalamat sa Panginoon na ating muling nakapiling si Ma'am Marvy. Ma'am Marvy, good morning sa iyo at ikay bumati sa ating mga taga-subaybay. Okay, unmute po, ma'am. Good morning po sa lahat. Sana po ngayong umaga ay mabless tayong lahat and marami tayong matutunan sa mga salita ng ating Panginoon. Okay, thank you so much at praise the Lord na tayo ka po nakabalik, Ma'am Marvy, sa atin dito sa Hope and Love. Napakabuti ng ating mahal na Diyos sa kanyang pagpapagaling. So, atin din ipinapasalamat sa Panginoong Diyos. Actually, tayo ay pinagpala ngayong umaga. Medyo tayo ay dumami sa bilang ngayong umaga. Kapiling po muli natin ang ating palagi ang kasama, si Brother Glenn Marso. Good morning sir, Brother Glenn. Ikaw din ay bumati sa ating mga taga-subaybay. Naka-mute ka, Brother Glenn. Good morning po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po. Ngayon umaga po sa hindi ay Medyo choppy, Brother Glenn, ang iyong audio. Okay, maraming salamat po. Sapagkat tayo po talaga ay pinagpala ng ating mahal na Diyos. Lalong higit ay atin ring muling nakasama ngayon ng ating tagapagsalita kahapon, si Ma'am Maricar Tagara. At ating i-welcome. Good morning sa iyo, Ma'am. Ikaw man ay bumati sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong taga-subaybay sa ating pong programa. So have a blessed day ahead of us. God bless us all po. Okay, maraming salamat po. Si Ma'am Mari po ay atin pong nakasama, hindi upang siya ang tagapagsalita po muli natin ngayong umaga, kundi siya ay magiging kasama natin upang magbigay din siya ng mga refleksyon, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? And so, ngayong umaga, siyempre tayo po pinagpala muli ng ating mahal na Diyos na tayo ay kanyang pinadalhan ng isauling kanyang lingkod na magbabahagi ng tinapay ng buhay sa umagang ito. At atin pong i-welcome si Ma'am Crystal Marso. Good morning sa iyo, Ma'am. Welcome sa Hope and Love at ikaw ay bumati. Have a blessed morning at first time ko magiging speaker dito at sobrang nakaka-excite pero nakakakaba kahit hindi mo kita yung mga nakikinig. Good morning po, good morning. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Crystal, sa iyong pagpapaunlak sa panyaya ng Hope and Love. At si Ma'am Crystal, siyempre, first time na magsasalita, kaya siya ipapakilala pa ng lubusan sa atin mamaya ni Pastor Juby Estrada. Kaya bantayan po ninyo sa pagpapakilala mamaya para siya na lang magbigay ng informasyon para kay Ma'am Crystal. Tayo po yung magpapatuloy. Tayo po'y pangunahan sa panalangin ni Brother Glenn Marso. Naka-mute po kayo, Brother Glenn. Ito'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, dakila naming Ama, magandang umaga po. Salamat po muli sa bagong umagang ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, sa buhay at kalakas ang aming taglay sa umaga pong ito. Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyo sa mga oras pong ito. Kinikilala ang inyong kapangyarihan, ang aming hiling. Samahan kami sa aming pong pagpapatawid sa oras pong ito. Tulungan niyo po ang aking mahal na asawa sa kanyang pangunguna sa pagbabahagi ng mensahe ngayong umaga. Ang bawat isang tagapakinig, bawat isa sa amin, ay maliwanagan at mabigyan ng pusong makaunawa sa mensahe ngayong umagang ito. At isabuhay namin ito, Panginoon, sa tulong ninyo. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu, ang kasiyahan ng aming puso,
ang kapayapaan, ang ligayang dulot ng devotion na ito, ang aming nawang maranasan. Ito po ang aming dinadalangin at sinasampalatayanan, hindi po sa aming karapatan, kundi sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him cool your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No one explains true love but him. Sa pong karangalan na ipakilala ang atin pong guest speaker sa ating morning devotional, si Ma'am Cristal Castillo Marzo.
Siya po ay kaanib ng Lutukan Seventh-day Adventist Church at siya po ay isang guro na nagtuturo po sa Manggalang dito po sa Sariaya, Quezon. Ang kanya pong mister ay palagyan na nating nakakasama sa katauhan po ni Brother Glenn Marso. Isang karangalan po na dito sa Open Lab sa unang pagkakataon, si Ma'am Cristal ay makapag-speaker. Anyway, sila po'y biniyayaan ng Panginoon ng 3 masisigla, malulusog na mga anak ng mga lalaki. Of course, mga gwapo. Mukha ito ni Brother Glenn. Okay, kaya mga kapatid, atin pong pakinggan ang lingkod ng Panginoon na magbabahagi po ng ating morning devotional. Walang iba po si Ma'am Cristal na mas kilala po sa tawag na Ma'am Tala Marso. Ma'am, kayo po sa inyo na po ang pagkakataon. Okay, good morning po mga viewers natin na laging nanonood. Tunay nga po na it's a blessing ang maging parte ng Hope and Love at maging tagapagsalita ngayong araw na ito. Tunay nga po na ako'y kinakabahan. Parang nasa research lang ako. Kinakabahan po ako kahit hindi ko kayo nakikita. Pero sabi nga, with the help of the Lord, kapag tinawag ay tatanggapin ang panawagan. Ano po? So, ngayon pong umagang ito, ang ating pong morning devotional ay may title na Pumiling May Katalinuhan. So, sabi po sa Mateo 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong salibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. So, yan po. Talagang maganda ang mensahe ngayong umaga ito at ito ay hindi lamang mensahe para sa bawat isa, kundi sa akin din po parang ito ay magandang reminder sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito ay nais ng Diyos ng tayo at ang mga kabataan na maging masigasig ang pag-iisip para maging handa sa pagkilos. Handang gumanap ng mga responsibilities o responsibilidad. Alam po natin na hindi madali ang responsibilidad na meron tayo ngayon. Lalo tigit na ngayon ay pandemic, tapos may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, hindi lamang pinansyal. Kumbaga lahat ng aspeto ng ating pagkatao ay talagang mararamdaman natin ngayon, spiritual, financial, emotional. Kaya merong paalala sa atin to choose wisely. So sabi din po dito, ang mga kabataan ay nihikayat na magbasa ng Biblia. Ang Biblia po ang ating connection sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ito ang ating chain. Kasi wala tayong ibang way para makausap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang Biblia. Sapagkat ito po ang magiging guide natin upang mapigilan ang mapusok na hangarin, lalo tigit sa ating mga kabataan. Naalala ko nga yung reflection ni Ate VG kahapon, ang sabi niya, marami kasi ang temptation, lalo na ngayon na ang ginagamit nilang mostly ay internet, gadgets, so talagang maraming temptation, hindi yan basta-basta talaga maiiwasan. So sabi dito ay pinapaalalahanan tayo na magbasa ng Biblia sapagkat ito ang magpapaalala sa atin ng mga dapat at hindi dapat nating gawin. Kaya nga po, sabi ay choose wisely. Dito po ang sabi, maging matalino at pag-isipan ang magiging resulta. Huwag tayong padaya. Sapagkat dito po sa mundo natin, talagang maraming mandaraya. Akala natin ay okay ang nangyayari sa atin, pero dinadaya na po pala tayo. So, kailangan maging wise tayo sa lahat ng desisyon na ating gagawin. Sabi po dito, para sa kapakanan ng sariling kaluluwa, tayo ay tumigil saglit. Timbangayan na mabuti ang ating mga gagawin. Lalo tigit po sa ating responsibility. Lagi po itong inuulit dito sa mensaheng ito. Ano ba yung mga responsibilidad natin? Kung ikaw ay isang elder, ano ang responsibility mo? Kung ikaw ay member ng ating church, ano ang responsibilidad mo?
kahit sa anong propesyon, kagaya ko po, ako po ay guro. So malaki ang responsibilidad na nakaatang sa amin. Hindi lang sa akin, mga estudyante, ano ba ang responsibility na kailangan natin? So kailangan maging wise tayo. Timbangin natin ang mga bagay-bagay. Pastor din po, may responsibility yan. Asawa ng pastor, ang ating mga anak, may responsibility din yan. Ating asawa. So marami po yan. At meron din po sinasabi dito na oportunidad. Ito din po ang pagkataon na yung bang mga ginagawa natin, ito ba ay makakapagpalakas ng pananampalataya ng ating mga kasamahan, ng ating kapatid, ng ating kaibigan. Sabi nga po kahapon, let's grow together. Kailangan yung mga gagawin natin, makakapag-share ba ito, makakapagpalakas ba ito, o ito yung magiging dahilan para matisod ang isa nating kapatid o ang ating kasamahan. Kaya po laging sinasabi, choose wisely, piliin natin kung ano ang tama. Ano yung mga possibility, yung bang mga ginagawa natin, ano ang magiging consequences nito. So yun po yung mga paalala sa atin. Ang ating pong impluwensya ay maaring magsalita para sa katotohanan. Maaring maging kamanggagawa ng Diyos. Ano po ba pag sinabi nating kamanggagawa? Ibig sabihin, tayo po ay co-worker. Pag sinabing co-worker, we have the same target, we have the same goal. Ang goal po natin ay makahikayat ng kaluluwa, tayo pong mag-aapip sa kanila, hindi tayong magiging dahilan para matisod ang ating mga kapatid, lalo't higit ang ating mga kabataan. Ito po ay isang napakamalaking paalala sa bawat isa atin. Maging careful po tayo sa ating mga sinasabi sapagkat tayo po ay tinginan. Ang ating pong galaw, ang ating pong sinasalita, ang ating pong pamumuhay, yan po ay tinitingnan nila. So tayo po ba ay makakahikayat? Tayo po ba ay magiging dahilan para malupaypay ang ating mga kasamahan? So kailangan po bilang co-worker, sabi nga sa isang kumpanya, sa isang company, we work hard. Ano po? Sa gato din po, may gawain ng ating Panginoon at kailangan nating pagtrabahuhan. Kailangan nating makapag-share sapagkat kailangan ng malaking kabukiran. May malaki po tayong gawain na kailangan nating matapos sapagkat ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ito po ang panawagan. Pag-isipang mabuti ang iyong mga lakad. Hindi po pag sinabing lakad, ay yun pong tayo po ay maglalakad, walking na ginagawa namin every morning. Ano po? Ang lakad po na tinutukoy dito, tama po ba ang ating mga ginagawa? Ang ating po kayang pamumuhay ay tama. Ang ating po kayang mga sinasabi ay tama. So lagi pong pinapaalala na we need to choose wisely sapagkat lahat ng ating ginagawa ay may consequences. Sabi po dito, umpisahan ang iyong gawain na may mataas at banal na layunin. Ang ating pong banal na layunin ay ipalaganap ang salita ng ating Panginoon, makahikayat ng maraming kaluluwa, at ang mga naliligaw ay ating maibalik. Tandaan po natin, tayo ay may determinasyon na mapalawak pa ang gawain ng ating Panginoon. Tunay nga po na hindi naman tayo, hindi ko po sinasabi na ako'y walang kasalanan sapagkat sabi nga ay nandito tayo sa mundo ng puno ng kasalanan at nakakagawa tayo ng kasalanan. Huwag po nating laging isipin na makasalanan ako, hindi na ako babalik. Makasalanan ako, parang nahihiya na akong bumalik. At sabi po, ang Panginoon ay namatay para sa mga makasalanan. At kung tayo man po, dahil ang nakalagay po ditong panawagan, kailangan gawin na natin ang tama sapagkat malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Gawin natin kung ano yung tama, pag-isipan nating mabuti kung ano yung mga dapat nating gawin. So, kailangan laging gawin natin kung ano makakalugod sa ating Panginoon. Kung tayo man ay nagkamali noon, wag na nating balikan. Gawin natin itong guide para mag-move forward. At tayo naman po mga kapatid, kung maganda na yung ginagawa natin, ipagpatuloy po natin ito. Tunay nga po na ang Hope and Love ay isang channel ng Panginoon kung saan maibabahagi ang kanyang magandang pabalita. Sayang po sa mga hindi makakapakinig, kaya ito po yung pagkakataon na may bahagi natin at ma-share ang magandang pabalita ng ating Panginoon na ang panawagan, sabi dito, pag nag-umpisang maling direksyon,
Ang bawat takbang ay puno ng panganib at sakuna at tayo ay patuloy na maliligaw. Sana po ay wag nating hayaan na maligaw ang ating mga kasamahan at patuloy na alalayan natin lalo tigit ang ating mga kabataan sapagkat hindi madali ang pinagdadaanan po natin ngayon dahil pandemya. Sila ay walang ibang sources. Kaya kailangan natin silang kausapin, ang mga kabataan at ang mga tao na sa paligid natin sapagkat ang kaaway ay laging nakaabang at ang kaaway ay nagmamanman, nag-aantay ng mga mahihina. Lalo nang para hindi sila makapag-isip ng tama. Kaya po dito sa ating mensahe ngayong umaga ay pinapaalalahanan tayo na we need to choose wisely, choose what is right, and what will bring happiness to the Lord. Dahil ang Panginoon po ay laging nakabantay sa atin at sana po ay mapalakas pa natin ang ating spiritual na kalagayan, lalo tigit po ang ating mental na kalagayan sapagkat ito po ay isa sa mga target ng ating kaaway. Kaya po, muli po, magandang umaga at nawa po ay makapagpalagana pa tayo ng magandang pabalita. Choose wisely. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Crystal, sa iyong napakagandang pagbahagi ng ating morning devotional ngayong umaga. At tayo naman dadako na sa ating mga refleksyon. At yan, talaga namang si Brother Glenn ay tumabi na sa kanyang mahal na asawa. Kaya Brother Glenn, dugtungan mo na kagad at narayan ka na. Good morning po. Dadagdagan ko lang ang sinabi ng aking asawa, okay na eh. Pero meron po akong nais basahin sa mga awit 32, ang talata po ay 8. Sabi po dito, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Sa pagpili po natin, ang ating Panginoong Diyos ay may tinuturo sa atin. Tapos may provision po. Ang ating Diyos, ang sabi po sa Isaiah chapter 58, verse 11 ay ganito. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang na dilig at parang bukal ng tubig na ang na ang tubig ay hindi naglilikat. Sa pagpili po natin sa ating Panginoon, ang sabi po ng tema, kung kamtan man natin kung ano lahat ng kayamanan ng sanlibutan, ngunit wala ang ating Panginoon, lahat ng yan ay walang-wala. Pero sa panahong pipiliin natin ang ating Diyos, sa panahong piliin nating isuko natin ang ating kabuuang pagkatao sa ating Diyos, ang sabi po ng mga talatang yung may provision, para daw tayong halamang nadiligan na upong yung napakabagandang sariwang dahon at bunga sa darating na panahon. Kapag tama ang pagpili. Okay. Maraming salamat sa iyo, Brother Glenn, sa iyo namang magandang karagdagan sa umagang ito. Sa mensaheng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng iyong mahal na asawa. Okay, tayo po naman makikinig naman sa refleksyon na ipagkakaloob na sa atin ni Ma'am Maricar Tagara. Magandang umaga po ang muli sa ating pong lahat. Nag-remind lang po ito noong isang araw na kinakausap namin yung dalawa naming anak. Ano po, yung panganay ko na si Almar at saka po si John. Sabi namin dun sa magkapatid nung kami po ay kumakain, anak, tandaan ninyo na ang buhay natin talaga ay pansamantala lamang. Ngayon, sa pagpili ng inyong kurso na inyong gagawin, for a lifetime. Mas dapat siguro na piliin ninyo yung kurso na higit na maglalapit sa inyo sa Panginoon at yung kurso na kayo ay magagamit ng ating Panginoon. Kumbaga, talagang namin sila na talagang doon sa pagkainan.
Kasi anak, sabi ko kay Jan, grade 12 na po kasi yun eh. Sabi ko, anak, pagpipili ka ng course, always remember na sa ating ginagawa ay dapat lagi nating mapapasa puso natin yung paglilingkod sa Panginoon. Isipin ninyo at sa inyong mga puso na at ipag-pray natin palagi sa Panginoon na ibigay sa inyo kung ano yung tamang pagdedesisyon. Bilang inyong ina, ginagabayan ko lang kayo kung ano talaga yung inyong mga pangarap. Bagaman may suggestion ako, kailangan yung talagang magbibigay sa inyo ng nagalakan kasi that is your lifetime. Pero lagi ninyong ipa-priority na talagang mapaglilingkuran ninyo ang ating Panginoon sa inyong chosen field na inyong lalakaran. Kasi sabi po doon, ang ating pong gawain ng Panginoon ay nangangailangan ng pinakamataas na kapangyarihan ng pagkatao at may malaking pangangailangan sa maraming bukiran para sa mga kabataang may pangliteraturang kwalifikasyon. May pangangailangan sa mga taong mapagkakatiwalaang gumawa sa mas malawak na bukiran. So ang ating pong gawain sa kasalukuyang panahon talagang nangangailangan ng mas maraming manggagawa para po sa bukiran. So isa po ang mga kabataan kagaya ng ating pong pinag-aralan kahapon na talaga sila po ay magagamit. So ngayon, doon po sa pagpiling may katalinuhan, dapat po makita rin natin na ang ating pong mga anak talaga ay makuha nila yung mga kurso na hindi sila mapapawalay sa Panginoon bagkus mapapalapit sa Kanya sapagkat kailangan talaga natin ng mga kabataan, ng mga tao na talagang maglilingkod sa ating pong Panginoon dito na po sa mga huling kapanahunan. So sabi po doon, totoo naman na mga kabataan ay may ordinaryong mga abilidad. Pero alam niyo po yan, talagang kapag nandun talaga sa kanilang mga puso yung desire nila ng paglingkuran, talagang nandun talaga na magagawa po nila ito. So maraming salamat sa atin naman po na tayo po ay mga matatanda na joke lang. Nandun na po sa medyo malapit-lapit na nasa gitna na ng edad. So ang ating po mga choices talaga ay kinakailangan yung may katalinuhan, hindi po yung katalinuhan na pinag-aralan sa paaralan, di ba? Mga degree. Pero ang kailangan po, yung sinasabi po ng katalinuhan yung wisdom na galing po sa langit. For every decision that we are going to make sa buhay po natin, kailangan po talaga guided tayo ng Holy Spirit and guided tayo ng salita ng Diyos para po maging maayos po yung buhay natin habang naghihintay po sa ikalawang pagbabalik ng ating pong Panginoon. So, choose wisely sa lahat po ng ating gagawin and always remember, lahat po ng gagawin natin talaga dapat po ay naka-anchor doon po sa salita ng Panginoon sapagkat ang ating pong fulfillment, ang ating pong greatest accomplishment in earth is yung talagang paglilingkod sa Diyos habang siya po ay naghihintay po tayo para po mas maging masaya, mas mapayapa at mas masigla ang buhay natin sa mundong ibabaw. So magandang umaga po and thank you Sister Crystal sa isang napakagandang devotional ngayong umaga. So magandang umaga pong muli. Amen. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marie, sa iyong magandang refleksyon sa umagang ito. At hindi pakikinggan ang ating co-host, Pastor Joby Estrada. Ayan, good morning po uli. Ang gaganda po ng ating mga reflection. Tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay po natin araw-araw ay may pagpili. Simula po sa iyong paggising, ipili ka na po kung ikaw ba'y manunood ng Hope and Love o hindi. May pagpili kung ano pong iyong kakainin mo ba, isusuot mo ba ito o hindi. Ang ibig lamang pong sabihin, talaga pong ang buhay natin lagi pong may pagpili. Ang anuman ang atin pong kahinatnan sa bukas ay dahil po yan sa pagpili. Wala pong tsamba-tsamba. Sa pagpili po ng makakasama sa buhay, mapapangasawa, it's a choice. Sa iyo pong maaabot, kung ikaw ay gustong umunlad, it's a choice. Of course, nandyan po yung patnubay ng Panginoon.
Pero lagi po sa buhay natin ay kailangan ka pong pumili. At ang pagpili na yan ay kailangan po may gabay ng Panginoon. Ngayon po sa mga kabataan dito sa ating devotional, ang malimit pong nagiging problema ng mga kabataan sa pagpili ay nagiging basihan ng kanilang pagpili ang emosyon. Halimbawa sa pagpili ng kasintahan o kaya mapapangasawa, ay pag nakitang ang damdamin ay tumitibok-tibok na parang tinamaan ni Mr. Cupido at aawit, ikaw na ba si Mr. Right? Ba? So, pag kayo nang nararamdaman, sabi, ay, gwapo, ang gwapo, iyan na ito na. Okay, ang ganda, maputi. So, yun po nagiging problema. Mas nananaig ang damdamin kaysa mga prinsipyo. At ilan pa po na mga suliranin ng mga kabataan sa pagpili ay yung pong pagpili ng mga magiging kaibigan. Kaya marami po ang napapalayo sa Panginoon ng mga kabataan dahil hindi po nagiging mabuti ang pagpili ng kanyang mga kasama. Sabi nga po, tell me whom your friends are and I will tell you who you are. So, maganda po na ang ating mga kabataan ay ating mapayuhan na talagang pumili sila ng mga makakasama at magiging kaibigan na talagang parehas po ang values. At kung meron man silang kaibigan na hindi katulad ng values, ay manindigan sila na sila po'y magiging good influence. At higit sa lahat nga po, binabanggit natin na ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, ay atin pong gabayan na sila'y makapili ng talagang magandang mga kursong matatapos. Pero ang higit sa lahat, ay pipiliin po nawa nila ang maglingkod sa Panginoon. Sabi nga po, di ba, sa Joshua, choose you this day whom you will serve. Pero sabi ni Joshua, but for me and my house, we will serve the Lord. Salamat po. Okay, maraming salamat sa lalong lumiliwanag na atin pong devotional ngayong umaga. Ano po? Tunay po na ang pagpili po ay napakahalaga. Na palagay ko yung huling binanggit ni Pastor Joby ay yung pangunahing pagpili yun. Ano? Choose you this day whom you will serve. Kasi pagka tumama na tayo dun sa pagpili na yon, everything follows. Kasi pinili mo yung tama no? Kung pinili mong pinaglingkuran ng Panginoong Diyos, lahat susunod na yon. Pagpili ng tamang magiging kasama sa buhay, pagpili ng kasama, nakabatay lagi doon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, ano? Yung pagpili ng kasama, no, nakakalimitan. Ito yung ikinadadapa ng ating mga kabataan. Nasa ating banal na kasulatan yan. No? Saan aklat ng unang Korinto 15:33 ang nagsasabi, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama'y sumisira ng magandang pag-uugali. O kaya nga, pansinin ninyo, actually, mayroon akong kabataan na dati-rati talagang parang bait niya, naka-concentrate lang lagi sa pagsisimba. Abay, napabuyo nitong pandemya, ay napabuyo sa paglalaro ng ML. Abay, dati hindi nagmumura. Ay, natutong magmura. Marunong na rin mag-PI. Ay, kaya nga, kasi napasama siya doon sa mga mag-email. Ay, ang masasamang kasama, sumisira ng magandang ugali, yung sabi ng Biblia. Ngayon, pag una mong pinili ang Diyos, siyempre, pipili ka ng maganda mong kasama na aakay sa'yo sa spiritual journey na nagdadala sa iyo sa tagumpay. No? Kaya nga sa araw-araw pagpili, at alam nyo, kinakailangan po natin talaga, no? Kaya maging doon sa mga pagkain natin no? Binabanggit natin, kinakailangan natin ng pagpili. No? Kaya nga, doon sa ating mga paglilingkod, mga minamahal ng mga kapatid ko, minsan, naisasantabi natin yung para sa Panginoon. Mas pinagbibigyan natin yung buhay para makakita ng buhay. Pero tandaan po natin, bago po itong verse 26, sa verse 25, nitong Matthew 16, ay sinasabi na,
ang naghahanap ng buhay ay siyang nawawala nito. Ngunit ang nawala ng buhay dahilan sa pagsunod sa akin ay siyang nagkakaroon nito. Kaya nga, si Apostol Pablo ang sabi niya, I have to die daily. Ano po, mga minamahal na mga kapatid ko, kinakailangan pala, kagaya na Apostol Pablo, mamatay tayo sa araw-araw. Yun ang sabi sa unang Korinto 15:31, mga minamahal na mga kapatid ko. At yun naman ay hindi ibig sabihin ito ay kukuha ka ng kutsilyo at iyong papatayin yung iyong sarili sa araw-araw. Ibig sabihin, itanggi yung iyong sarili sa araw-araw, mga minamahal. Mga kapatid ko, upang bigyang daan yung gabay ng ating mahal na Diyos tungo sa araw na matagumpay. Okay? So atin pong ibabalik sa ating tagapagsalita kay Ma'am Crystal Marso para sa kanyang concluding part. Yan, magandang umaga po. Tunay na napakaganda ng ating mensahe ngayong araw na ito. At ang paalala po lagi sa atin ay kailangan po natin piliin kung ano ang tama sapagkat ito po ang magsisilbi nating sandata. Kaya tayo po ay buhay na kung saan ang bawat galaw natin ay tinitingnan ng mga taong nasa ating paligid. Tandaan po natin na tayo po ay mataas ang tingin sa atin, kapatid. Ang ating pagpili sa ating kaibigan, sabi ng pastor, yan po ay tinitingnan din natin dahil ito po ba ay makakapagpalakas sa atin. Lalo na po talaga makikita po natin ang differences kapag ang kaibigan natin, iba po kasi talaga ang pananaw. Ano po, lalo na pag tayo may mga pinagdadaanan, tanda ko sa aming GC, nasabi nga pumili ka ng kaibigan po gagato pa po mga kapatid, yung manggagatong ganito pero po pag pinili natin ang tamang kaibigan, hindi naman po pag sinabing piliin ay sabihin naman natin may pagka delikadesa na sinasabi ay masyado itong mapili. Hindi po, piliin natin kung ano yung makakapagpalakas sa atin, ano po mga kapatid, lalo tigit sa ating mga kabataan na huwag tayong maging mapusok sapagkat ano man ang naririnig nila, lalo na po kung ano kasi naririnig nila, hindi nila agad. Kaya po tayong mga matatanda, yung mga kailangan sa pananampalataya, kailangan po natin silang magbayan ng tama. Yung ating mga pinapanood, yung pong ating mga ginagawa, yung pong ating mga sinasalita, kung ano man po yung ating way sa ating pamumuhay, lagi po tayong tinitingnan ng mga taong nasa paligid natin at ang lagi pong paalala, we need to choose wisely with the help of the Lord. Hindi po tayo makakapag-isip ng tama kapag yung sarili lang natin ang ating iintindihin, yung sariling emotion natin. So, lagi po natin, bago tayo sumagot, bago tayo magdesisyon, isangguni muna natin sa ating Panginoon at nawa ay hindi yung emosyon ang magwagi agad. Galit ako, ganito ang isasagot ko. Masaya ako, ganito ang isasagot ko. Kaya po dapat ay lagi nating isangguni sa ating Panginoon ang ating mga desisyon dahil sabi nga kanina sa ay we are free to choose. Pero yung consequence na mangyayari nito, maraming factor na pwede mangyari sa atin. Kaya nawa po ay lagi nating piliin ang makakapagpapuri sa ating Panginoon. Lagi nating piliin kung ano ang tama sapagkat tayo po ay pinili para gawin ang tama at magsilbing gabay sa mga taong naliligaw. So muli po, magandang umaga sa lahat. Po yun. Sa kapusan po, na mga kapatid, choosing God is enough and everything will follow into places kapag pinili natin ang ating Diyos sa ating buhay. Okay, maraming salamat po sa paglilingkod na iyong pinagkaloob ngayong umaga, Ma'am Crystal. At talagang nakakabusog ang ating pag-aaral sa umagang ito. Dadagdagan pa ito ng ating mga reflection buhat sa comment section na pangungunahan sa atin ni Pastor Juby. Yan, maraming salamat po. Si Julian Garan, ayan, marami po yan laging sinishare na mga text sa atin. Atin lang tingnan yung kanyang text ngayon. For where jealousy
and selfish ambition exists, there will be disorder and every vile practice. James 3:16. Aspens are beautiful trees reaching 45 to 90 feet degree, 15 to 30 meters in height. They thrive in cold climates with cool summers. Their woods is used in furniture and also for making matches and paper. Deer and other animals often feed on young aspen trees. Naputol na po yung kanyang ibinahagi, pero salamat Julian Garan sa iyong comment na iyan at pag-share. Si Maricel Soriano Pascua, pakibasa Brother Glenn. Gawa chapter 2 verse 46 and 47. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay ng buhay, sa tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak. Yan ay may galak. At may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Salamat po, Ma'am Maricel Pascua. Si Ma'am Lina Pirulina Parducho, I remember po the first Bible verse I heard from Matthew 7:14, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Thank you, Ma'am Lina. Miss ka namin dito. Hopefully sa sunod na mga araw ay maka-join ka rin na rin po. Si Mama Tagara, pwede pong pabasa itong kay Ma'am Sara Fiesta. Mula po kay Ma'am Sara Fiesta. Each one of us has the responsibility to share the word of God to other people. Okay, thank you po. So, yun ang kanyang, and then meron po siyang karagdagan, choose the best thing to do for the Lord. Ayan, salamat po, Ma'am Sara Fiesta, dyan po sa Hong Kong. Tuloy-tuloy po tayo, sabi po ni Ate Noemi Fadalian, dyan naman sa Lukban, from the pen of inspiration says, as we near the end of time, falsehood will be so mingled with truth that only those who have the guidance of the Holy Spirit will be able to distinguish truth from error. Mula po sa AG, Adventist Guidance, 201.4. Salamat po, Ate Noemi. Okay. Si Brother Glenn, ating pabasahin dito kay Ma'am Heidi. Sabi po ni Sister Heidi De Leon. Amen po. Thank you po, Ma'am Crystal. Sabi nga po sa quotes na, you are free to choose, but you are not free for the consequence of your choice. At sabi rin po sa mga taga-Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Jesus na Panginoon natin. Salamat po sa masarap na tinapay ng buhay at God bless po sa ating lahat. Salamat po, Sister Heidi De Leon. Salamat po, Ma'am Heidi. Si Ma'am Crystal, ating pabasahin kay Ate Bing Alinsunorin. Morning po, Ate Bing, dyan sa Chaong. Ito naman po ang sabi ni Ma'am Beng Alinsunurin. Salamat sa pagpapala sa atin ng Panginoon. Ano man ang ating mga plano sa buhay, ano man ang ginagawa natin, iniisip, sinasabi, ating pagmuni-muniin ito. Ito ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon? Para hindi tayo maligaw o madayad, dapat po lagi nating kasama ang ating Panginoon. Hindi natin sa Kanya na patnubay, habang tayo ay naglalakbay patungo sa Kanyang kaharian. Amen. Amen. Maraming salamat, Ate Bing, kay Kuya Brother Noel, at sa dalawang kay Ivan at kay Joy. Thank you po sa inyo kahapon. Yan, magkakasama po kami sa Chaong. Salamat po. Andun din ako kahapon, Pastor, maaga. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Si Brother Joseph, bumati po sa atin ng good morning po, hope and love. Miss natin si Brother Joseph. Miss natin si Brother Joseph, talagang Basta ikaw. Baka hindi ko nagmumunggo yata ka lutang dyan. munggo ah. Oo, siya ngayon ay nasa Batangas yata.
Maka-join sana na si Brother Joseph sa mga sunod na araw. Mula kay Ma'am Merta Castillo, God first before anything else. Choose wisely. Salamat po. Si Ma'am Maricar naman, ang ating pababasahin po kay Elina Daray. Sabi po ni Sister Elina Daray, totoo yan, Pastor. Pag hindi Adventist ang iyong mapangasawa, magulo ang inyong pagsasama, lalo na sa mga anak. Kasi ang iba maglingkod sa Panginoon, ang iba hindi. Kasi ganyan ang nangyari sa aking mga anak, Pastor. So ito siguro ang kanyang reflection sa binanggit natin na yung pagpili po ng makakasama sa buhay. Ano po? So naranasan ito ng kanyang mga anak. Si Jasmine Reyes o si Brother June, ayan, binahagi niya ang Deuteronomy 30 verse 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Salamat po. Nanonood sa atin, yan mga sina Sister Ruth. Okay, sabi po ni Ma'am Noemi, at ang basihan po ng ating pagpili ay dapat yun lang magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Salamat po. Ayan, pabasahin natin kay Ma'am Crystal, isa din po itong guro, si Ma'am Cecil Gia ng Candelaria. Okay, good morning po, Ma'am Ces. Ito po naman ang kanyang refleksyon. Our choices will determine our future. Let God be our guide. Good morning. Ayan, totoo po yun. So talaga yun po, kung anong ating future, lagi pong doon sa ating pagpili. Brother Glenn, pabasa itong kay Brother Perz Bantok. Sabi po ni Brother Ferds Bantok, ang tamang pagpili ay patungkol sa tamang desisyon natin. Dito natin ginagamit ang free will na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Simple lang kung paano tayo makakapili ng tama kung ito ay kasang-ayon ng kautusan ng Diyos. Ayan, salamat po. So, totoo po yun. Okay, bumabati na po ng mga good morning sa atin, si Ma'am Mel Isabedra Punsalan. Din po, sina Alexis Reyes. Ayan, tingnan natin kung may reflection pa. Ayan, meron pa. Sabi po ni Ma'am Lani, Ma'am Maricar, pabasa po itong kay Ma'am Lani. Good morning, Sister Lani. Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Unto you. Ayan. Salamat Ma'am Lani at kanya pong share yung Matthew 6:33. Talagang yan po. Pag ang choice natin ay unahin natin ang kaharian ng Diyos at katwiran, idadagdag po ng Panginoon mga pagpapala. Isa pa rin pong teacher, si Ma'am Vilma Manalo, diyan po sa Calapan, Oriental, Mindoro. Sabi niya, good morning. Kung kayo'y taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit, dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili mula sa sanlibutan, kaya mapupuot sa inyo ang sanlibutan. Yan. Binahagi po niya ang Juan 15:19. Salamat po. Pastor Porto, babasa itong kay Sister Paz Ramirez. Okay, ganito po naman ang sabi ni Ate Paz sa kanyang reflection. Salamat sa mensahe ngayong umaga. Nawa ay patuloy nating gabayan ang ating mga kabataan na mailayo sila sa hatak ng sanlibutan sa tulong ng banal na Espiritu. Ayan, yasal. Nga po, atin pong gabayan ang ating mga kabataan, mga kapatid. Opo, kasi ang kabataan po talaga, dyan medyo nahihirapan sila sa mga kapasyahan. Ano po? Kaya malaki ang tulong natin ng mga magulang, tayo ng mga adult, tayo pastor, elder, ano po, mga officer ng church, ang laki po ng ating gawain. Okay, si Brother Joseph, only be at peace with God. Ayan po ang kanyang binahagi sa atin. Si Sister Mel Isabedra Punzalan, answered prayer na po para sa aking Tito Pascual Lunar. Okay na po na, nagpapalakas na lang po. Maraming salamat po sa prayer ninyo, brother and sisters in Christ. Tunay nga po, walang imposible kay God.
basta taos puso ang pananalig sa Kanya. Maraming salamat, Mel Isabel Rapunsalan. Sayang po, hindi na tayo nagkita sa Chaong kahapon. Pero I know, magkikita ulit tayo sa iyong muling pagbabalik po sa San Antonio. Okay? At tinalaman papakita ito, mga ilang pre-request. Wala po kay Sister Ruth Minggueto. Si Ma'am Lina, sabi niya, paano kaya natin malalaman na tama ang ating desisyon? Abay, maganda itong tanong. Paano daw po malalaman na tama ang ating desisyon? Sige po, pakishare po ng inyong insight sa bagay na ito. Paano nga ba malaman? O baka ito'y mali, ito'y tama. Paano daw po? Si Ma'am Marby, pwede rin po, kahit kayo nagsa-sign language, pwede po kayong mag-share ng inyong reflection o kasagutan. Sige po, sino ang gustong umuna? Parang ayaw niyong magkamali Okay, mga minamahal na mga kapatid ko. Palagay ko, kahit sa ating reflection kanina, sa ating mga nagre-reflect ay mayroon ng nasabi kanina patungkol sa bagay na ito. Ano po? Actually, ay sa pagpili po mga minamahal na mga kapatid, paano ba malalaman na tama yung iyong pagpili? Kinakailangan laging nakabase, ano po, doon sa kalooban ng Diyos. Ano? And so, sabi nga kanina, hindi ko alam kung si Ate Noemi Padalyan ba yung nagbanggit na ang sabi ay ang kinakailangan lagi yung pagpili mo ay siguraduhin mong nagluluwalhati sa ating mahal na Diyos. No? 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. So, kinakailangan isipin mo lagi doon sa pagpili mo, ito bang aking pipiliin o ito kasama kapipiliin kong kaibigan, mag-aakay ba ito sa akin sa pagluwalhati sa Diyos? Pipiliin kong maging asawa, ito ba ay mag-aakay sa akin para lalong lumakas yung spiritual na buhay ko? O titingnan mo yon, ano? At talagang iyong susuriing mainam, hindi na porque tama itong pagpili ko kasi sabi, Adventista. Ang kinakailangan, laging sabi ng mga pastor, Adventista. Adventista pala yan na salbahista, labagista. Ano? Ay, delikado yan. Nakita mo na, magiinom, ipinilit mo. Kasi sabi mo, Adventista, pero magiinom. Hindi po pwede yan. Sapagkat hindi magbibigay kaluwalhatian sa ating mahal na Diyos. Baka mamaya yan pang umakay sa iyo palayo sa ating mahal na Diyos. So laging nakabase dapat doon sa ating unang pagpili. Walang iba yung paglilingkod sa ating mahal na Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay, yun po ang aking masasabi doon sa katanungan na yan. Okay, meron kami dito, Pastor. Sige po, sa ating mga kasama. Ang sabi po dito, guidance when making decision and choosing. Discover whether there are any biblical principles involved in the decision you are going to make. The Bible is rich source of guidance. God often guides us through His Word. Meron po siyang mga dito provision, Psalms 119 verse 10 and 11, Psalms 105, and Psalms 133. Kaya sabi po, discover whether are any biblical principle sa decision making. Additional lang po, Pastor, para po tayo makapag-desisyon, para yung choose wisely po natin ay talagang ma-practice din natin. Sabi nga po, laging connected ang Bible sa ginagawa natin. So tayo po ay mag-base din sa 10 utos. Ano po, kaya po may utos ang ating Panginoon sa atin. Kapag tayo ay nagdesisyon dun sa 10 utos, nandun na yung lagi nating pang-araw-araw na kabuhayan. So kapag po yung desisyon natin, ito kaya ay tama ba ito? Ito ba ay nakaangkla dun sa utos ng Panginoon? Pag ginawa ko ba ito, makakalugod ba ito sa ating Panginoon? Bagamat sabi nga, ito ay isa sa pinakamahirap na gawin, ang pumili ng tama. Lalo tigit kapag alam mo na, pag pinili mo ito, ay makakaluwag ito sa iyo, pero hindi naman kalooban ng ating Panginoon. So, kailangan po talaga natin laging sangguni ang ating mga desisyon sa ating Panginoon. At kapag po nakikita natin na ito ay magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon, 100% tama po iyon.
Okay, thank you. Meron pa po ba Salamat po. gustong magbahagi? Okay, siguro po ay okay na yung mga kasagutan ngayon. Sabi po ni Ma'am Sara Fiesta, in everything we do, ask guidance from the Holy Spirit and He will lead us in a right path. Po, tuloy po tayo. Ba, meron pa rin yatang mga tanong. Ba, talagang paano natin malaman kung ito'y kalooban ng Diyos? Bagamat kung ano ang nagagawa ng Diyos ay nagagawa din ni Satan. Akala natin tama yun pala, isa lang patibong ni Satan. Ayan, may dagdag po lalong tanong. Pastor. Talagang, sige ma'am. Ayan, maganda yung mga tanong nating ma-active ang ating Ayan. mga listeners. So, meron po tayong tinatawag na instinct. Ano po? Instinct. Natural po yan sa atin. Dahil yan ang talent na binigay sa atin ng ating Panginoon. Meron po naman tayong first instinct agad na kung ito ba ang dumating sa atin ay tama o ito ba ay patibong. Bagamat hindi natin kasi alam kung hanggang saan. Kasi pwedeng kung ano man yung darating sa atin, ito po pala pagsubok. Hindi natin alam. Ito pala makakapagpalakas sa atin. Sabi nga po ay basta lagi lang po nating tatandaan kapag tayo parang medyo nalilito, naliligaw, lagi nga pong paulit-ulit na sinasabi kanina, ask guidance from the Lord. Okay, thank you po. Meron pa gustong magbahagi? Sumagot. Si Ma'am Tagara, meron ba kayo? Si Ma'am Arby? Wala po, okay na po. Si Ma'am Arby? Okay lang daw, okay lang. Okay lang, okay. So, Pastor Porto, anong iyong sagot dyan? Maganda pong maipako natin na talagang kalooban ng Diyos yung ating nagagawa. Siya. Actually, wala naman siyang masyadong kaibahan doon sa unang tanong eh. Laging i-base po talaga natin doon sa ating biblical theology. Ano po? Lagi pong i-base natin na medyo maging maingat nga tayo. Huwag kasi actually ang nagiging kalimitang pagkakamali po natin doon sa paglagay natin sa sarili. Kasi nga may daan na tila matuwid sa tao. Tayo naman ang nag-ano nun eh. Tayo yung nagpapasya nun eh. Para namang mabuti naman ito, wala na naman yatang masama rito. Lagi mong ibalik yung isip mo doon sa biblical theology. Mga minamahal ng mga kapatid ko. Parang, sabi ng banal na kasulatan may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo noon ay kapahamakan. Tila matuwid pa lang naman yan Kumbaga, i-scrutinize mo ng gusto. Kung yung pasyang iyan, ay talaga nga bang nagbibigay kaluwalhatian baga talaga sa ating mahal na Diyos yan, mga minamahal ng mga kapatid ko. Kasi minsan, malimit na dadala po yung ating mga sarili talaga doon sa pagpipili. Lalong higit yung pagpili ng buhay. Pag nakita natin, wala naman yatang masama rito. Mag-i-invest lang naman ako rito sa bagay na ito. Biro mo, pag invest ko, mag-i-earn naman ako lang na ganito, wala naman akong gagawin. Ayun. Wala naman yatang masama. Kaya nga lang, hindi mo nakikita yung sarili mo ay nangangarap doon sa bagay na hindi naman pala nararapat. Kasi isipin mo nga, sabi nga nitong mga talatang ating binabasa rito mga minamahal na mga kapatid, atin na isi-share ngayong umaga, yung naghahanap ng buhay ay siyang nawawala nito. At yun ang malimit nating pagkakamali. Ano bang masama doon sa, hindi naman yata masama ito, trabaho ito. Pero kung ito'y kasalungat doon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko, isipin mo kung sino ba talaga yung iyong paglilingkuran, mga minamahal na mga kapatid ko. Yun bang Diyos na pinaglingkuran ni Josue? O yung ibang Diyos? Doon po lang tayo lagi babalik, mga minamahal na mga kapatid ko. At palagay ko, yung pagpili ay hindi po tayo magkakamali, mga kapatid ko. Okay, salamat po. Sana'y nasagot po yung katanungan yan. Tuloy-tuloy po tayo. Sabi ni Ma'am Lina Parduccio, thanks po. Sana ganyan ang magiging principle ng lahat ng mananampalataya. Salamat po. Laging connected sa Panginoon through prayer and Bible reading. God bless po.
Okay, yan. Marami po ang nag-amen. Ating mga viewers. At marami pa po mga kahilingan. Sana'y makuha ito ni Ma'am Tala, ni Ma'am Crystal. Ang dami pong mga pre-request na ito po ay ating maisama sa panalangin. Okay, palagay ko po na kuha na natin lahat halos ng mga reflection ng ating mga viewers. Yan, karamihan na nga po ay mga okay, thank you very much po sa inyong reflection at ganoon din sa pagsagot ng ating mga kasama sa mga ilang katanungan. Maliban po kung meron kayong mga personal prayer request na hindi po marami ninyo na i-comment, inyo pong sabihin, lalo sa ating mga kasama para po maisama sa panalangin. Si Ma'am Saida Jenny De Leon Wang, sabi salamat po sa lahat na clear reflection at reminders sa umagang ito. Choose wisely with the help of God's principles according to the Bible. Think God first before our final decision. Ayan, so talaga pong nakabatay sa Biblia, sa prinsipyo na po, sa tulong ng Diyos. At yun nga po, wag po paura-urada. Wag po talaga pabigla-bigla. Pwede pong mag-consult sa mga pastor, sa mga church leader, bago po lubusang isagawa ang kapasyahan. Okay. Hindi ko alam kung nag-usap ang mag-asawang Brother Glenn at Ma'am Crystal kung sinong mag-pray. Usually, kung sino ang speaker ay siyang nag-pray. Nilalagay po natin dyan sa private chat ang mga prayer requests. Okay na po, Pastor. Ay, nakikita nyo na dyan. Okay, sa ating mga kasama, meron ba kayong prayer request na kailangang banggitin, specific? Wala na po? Yan. Pwede niya pong i-comment sa ating private chat para po maipanalangin. Okay, palagay ko po, Pastor Porto, handa na tayo sa ating closing prayer. Okay, andyan na lahat. Nandyan na lahat. Salamat, Pastor Porto, sa effort na yan. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay humanda na para sa ating closing prayer. Pangungunahan po tayo ni Ma'am Crystal Marso. Ako na po mag-pray, Pastor. Si Brother Glenn na. Okay, sige po. Tayo po ay nalangin. Mahal po naming Diyos, itinataas ka namin ngayong umaga pong ito. Ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagkilala po nawa sa inyo ang aming naibigay. At naitanghal ka namin sa oras ng aming pag-aaral, kung saan, Panginoong Diyos, nakita namin ang kahalagahan ng pagpili. Kaya pinipili ka namin sa aming buhay, minamahal naming Ama. Pinipili ka naming manatili sa aming buong pagkatao at makita ang iyong katwiran dahil kami iyong mga pinili ding mga anak na taus-pusong sumusunod sa inyo. Dakilang Diyos ang aming mga taga-subaybay. Meron po silang mga kahilingan. Merong mga kahilingang alam po naming tanging kayo ang kanilang piniling maging solusyon. Narito po si Sister Josie Austria, Panginoon, na naalalangin na nawa hindi po niya makita o maramdaman ang turok po sa kanya. Ganon din po ang panalangin po ni Beth Macasero. Panalangin po para kay Pastor Romel Bautista, Dakilang Diyos. Maaari po bang ang inyong makapangyarihang kamay ang humipo sa karamdaman ng inyong lingkod na ito? Dakilang Diyos, kayo ang aming dakilang manggagamot. Panalangin din po namin, Ama, ang inihiling po ni Sister Maricel na inyo pong ipagkaloob, aming Panginoon. Ganon din po ang inihiling po ni Sister Julian De Leso Sardia. Ang kanilang buong pamilya, Dakilang Diyos. Pati na rin po si Baby Bri. Patuloy na inihiling na inyo nawa po siyang pagalingin.
mawala ang kanyang karamdaman at bumalik ang normal na kalusugan. Ganon din po, dakilang Diyos, ang kahilingan ni Daisy Villaverde, Panginoon, na maging mabuti din ang kanyang pakiramdam. Patuloy din po naming sinasama ang kahilingan po ni Liwanag Mercado para sa kanyang kapatid na si Bani at sa kanyang pamangkin na si Buboy na naway gumalang din sa kanilang karamdaman. Ang panalangin po ni Mayet Akleta Dakilang Diyos na si Rahimhar Akleta ay gumaling na rin sa kanyang sakit. Dalangin din po ni Dory Combalacer Dakilang Diyos, aming Ama, na si Gabriel Combalacer ay bigyan ninyo ng katalinuhan nang sa ganon, Panginoon, malayo ang kanyang kaisipan sa pagkapuyat niya dahil sa sobrang pagkalaro. Maaari po bang tulungan ninyo ang aming kapatid na ito na malayo sa mga ganitong bisyo? Ganon din ang panalangin po ni Ruth Minggueto, aming Ama. Ang kagalingan ni Melanie, ang kanya pong inihiling na kung maaari dakilang Diyos, wag na po siyang maoperahan. Panalangin din po ni Sister Lani Mendoza, Panginoon, ang kanyang mga kaibigan na mayroong karamdaman, si Miss Allison, si Miss Dolores, na maging okay na po sila sa kanilang mga karamdaman. Dalangin din po ni Nelson Ganyola ang kanyang kalusugan. Dakilang Diyos, kayo ang aming dakilang manggagamot. Kayo ang aming dakilang doktor. Kung inyong loloobin, Ama, ang inyong makapangyarihang kamay ang umipo sa mga karamdamang ito. Ganon din po ang panalangin ni Mama Merta Castillo para kay Ivy May Manahan. Dakilang Diyos, bigyan niyo nawa ng solusyon ang kanyang suliraning pinagdadaanan ngayon. Bigyan niyo ng sapat na katalinuhan at isang pusong makakaunawa sa mga bagay na ang mga pagsubok na dumadaan sa kanya ay siyang magpapatibay din sa panahon na malalampasan niya ang mga ito. Kumapit lamang ang kabataang ito, dakilang Diyos, sa inyong kapangyarihan, sa inyong kabutihan. Panalangin din po namin si Mr. Romel De Silva. Dakilang Diyos, sa panahong ito, siya po'y nagpositibo sa lumalaganap na karamdaman na COVID-19. At ang iba pang mga kaibigan at kapatid namin na nakakaranas nito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Panalangin din po namin si Marie Palogme, dakilang Diyos. Maaari po bang tulungan din sa kanyang karamdaman? Kalangin din po ni Brother Nelson Ganyola, dakilang Diyos, si Sister Rebecca, na sa kanyang hanap buhay, sa kanyang pagtatrabaho, inihiling niya pong ipagkalob sana nawa sa kanya ang araw ng Sabat, ang araw ng Sabado, nang sa ganoon makapaglingkod siya sa inyo at pinipili niyang purihin kayo sa araw na ito, Panginoon. Ipagkalob sa kanya na day off ang araw ng Sabat. Ganon din po pakisama po si Ella ni Ganyola, dakilang Diyos, na matanggap din sa kanyang ina-apply ang trabaho sa DepEd. Ang tiyahin din po ni Brother Ganyola na si Glenda na makarecover na at tuluyan ng lumakas sa kanyang karamdaman. Dakilang Diyos,
patuloy din pong nilalapit ni Sister Pearl sa inyong dakilang paanan ang kanyang pamangkin na si Jethro para magkaroon na ng hanap buhay. At sa panahon na magkaroon siya nito, dakilang Diyos, alam namin kung anong merong puso ang kanyang tiyahin, ay magiging ganito din si Jethro, na magiging kabahaging tumulong sa inyong dakilang gawain. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Beji Laguador, na si Mean Libranda, Presi Mandaing, Honching Rasio, at si Jason Laguador, na patuloy na pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Dakilang Diyos, tanging kayo ang aming masasandigan. Tanging kayo ang aming dakilang manggagamot na maaring gumamot sa mga karamdamang ito. Sa bawat suliranin ng mga sambahayang rumerepresenta sa amin, sa tahanan po ni Sister Maricar, sa tahanan po ni Sister Mabi, sa tahanan po ni Pastor Roosevelt Porto, sa tahanan po ni Pastor Juby Estrada, at sa aming sambahayan, dakilang Diyos. Dalangin namin na nawa ang iyong banal na espiritu at mga dakilang anghelang patuloy na gumabay, tumulong sa aming makapagpatuloy sa lakbayin namin bilang isang Kristiyano. At ang bawat na sambahayang sumusubaybay sa programang ito, ang pagpapala ng langit, Panginoon, ang ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, inaangkin namin ang inyong pangako sa amin na kung kami ay manalangin at aming sampalatayanan ng mga bagay na ito, ay makakamit namin ito. Kaya nga po pinipili namin kayo bilang aming Diyos at pinipili naming sambahin at sampalatayanan ng mga bagay na ito, hindi po sa aming karapatan, kundi sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Glenn Marso, sa iyong pangunguna sa panalangin sa umagang ito. Tayo po na may dadako sa ating mga pagbati. Pastor Juby. Yes po. Maraming salamat po sa ating mga viewers na narito po, nanonood sa atin. Babanggitin po natin yung amin lamang pong makikita ha, dahil po talagang natatabunan na yung iba. Ano po? Si Pasita Pilomeno Ramirez, Elina Daray, Medi Vargas, May De Leon Sumia, si Perla Cabizares, Adelaida Malibiran, Marie Galieno, yes, Sherlyn Orse, thank you po, Benji Laguador, Yoli Sehera, Neri Ganyola, si Ati Saida, Janet De Leon Wang, Emma Orozco, sa Ganyola family, salamat po. Marie Pruelda Palugme, kay Richel De Leon, thank you po, kay Ma'am Lina Pardocho, Alexis Reyes, Daphne Manabo, Ma'am Sara Fiesta, lahat po dyan ng mga taga Hong Kong. Salamat po, Ma'am Mamerta Castillo, kay Kapitan Ronald Oñate, thank you po for always watching. God bless po, Kapitan. Ma'am Lani Orbeta Mendoza, salamat po. Pe Kadapan, Melka Pavilion, Ruth Minggueto, nabanggit na po natin si Ma'am Mel Isavedra Punsalan. Brother Joseph, thank you rin. Sana'y kayo maka-join na muli sa ating broadcast. Ma'am Vilma Manalo, Eliseo Malaka, good morning. Kay Ma'am Cecil Gia, ganun din kay Brother Perz Bantok, kay Ate Noemi Padalyan, kay Kuya Denler, at si Nimpa Rondilla Beltran, Brother John Reyes, thank you for watching. Tess De La Cruz, Lilia Mopera, thank you po. Antonio Piedragoza, yan, thank you po. Kay Conde Magbanwa Julian, parang kilala ko ito si Julian Conde, dyan sa San Pedro. Kumusta na kayo, kapatiran dyan? Kay Flor Villanera, Naning Makaraig, Maricel Soriano Pascua, kay Tidori Cumbaliser, kay Ate Bing Adin Senorin, at kay Brother Noel, yan, sa mga taga-Chaong.
Ma'am Heidi De Leon, Lita Ranyola Ocampo, Helen Peñamora, thank you po. Kay Ma'am Nori Porto, thank you rin po. Kay SP Micaela Catalan, Norlina Garcia Angel, kay Ma'am Sara Fiesta, Liwanag Perniamante Mercado, kay mamaanag dyan po sa Infanta Quezon. Si Ma'am Daisy Villaverde, Julian Deliso Sardia, Nora Capio, Joan Cortez, Elina Daray, Dario Dupan, thank you po, Gina Alamag, sa Sardia family, kay my brother Noel at kay Sister Julian. Esmeralda Minda Cuibido, thank you po. Fanny Tuzon Ranyola, thank you for watching. Ruth Pavilla Perry, Nancy Pamironag, Hazel Moico, Ken Mark Prado, at sino pa ba na? Sister Annie Belonsa, thank you po. Beth Opel Macasero, si Ma'am Maylin, nasa UK po. Vicky Ramirez, Viti Reyes, Ma'am Shoni, kay Brother Rene, Sister Baby Sayat, thank you po. Vilma Manalo, kay Ma'am Jocelyn Lucis Pimentel, thank you rin po. At kay Maricel Soriano Pasco, kay Ate Shirley, kay Brother Shirley Azul, at kay Brother Onji Babiera. Yan, thank you po. Ang dami na pong nanonood na maaring hindi natin mabanggit ang pangalan dahil na natabunan na po yung inyong comment kanina. Sa lahat po ng hindi namin nabati pa manin po. Pero salamat sa bandang huli. Ayan, maraming, ayan, si Irene Maglalang. Watching from Malaysia. Ayan, si Irene Maglalang. Ayan, thank you for watching po. Watching from Malaysia. Of course, marami pong nanonood sa atin na hindi lamang po nagko-comment. Kayo po'y aming binabati ng isang magandang umaga at salamat po sa inyong panonood. Pastor Porto? Okay, maraming salamat sa iyo, Pastor Jube, sa pagbibigay daan na ating mabati ang ating mga taga-subaybay sa umagang ito. Tayo po'y dadako na po sa ating mga parting words. Ating napakinggan si Ma'am Marie Tagara sa kanyang parting words. Hello po. Muli po ay maraming salamat sa patuloy po na pagsubaybay sa ating pong programa. Ano po, maging bahagi naman ng ating pong daily activity. Ayan, ang panunood po para po sa magandang buong maghapon. Ano po, so sama-sama po nating suportahan, i-share po ang ating pong programa. At nawa po ngayong buong maghapon, patuloy po yung gabay, patnubay, and peace be with us. Maraming salamat po. Amen. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marie Tagara, sa iyong pagsama sa atin pong Hope and Love Ministry. Ano po? At sana'y lagi nga po namin kayo makasama sa atin pong daily broadcast. At ating pakikinggan, ating pong tagapagsalin para sa kapakanan ng mga dev, Ma'am Marvy Baron. Thank you very much po sa lahat ng nanood ngayong umaga. Hope po na lahat po ng mga words of wisdom from our God atin pong matutunan at ma-inculcate sa ating mga isip, magamit natin sa ating patuloy na pagta-travel dito sa ating sanlibutan hanggang tayo ay makarating doon sa langit na bayan. So, thank you po sa lahat this morning and God bless us all. Okay, maraming salamat, Ma'am Marvy, sa iyong paglalaan ng panahon upang tayo patuloy makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos, lalong higit yung ating paglilingkod na ipinagkakalob sa ating mga kapatid na mga deaf. Okay, at siyempre, ating pakikinggan ang parting words ni Brother Glenn. Maraming salamat po sa patuloy na taga-subaybay natin. Dalangin po natin na lagi nawa ninyong i-share, request po ang link po ng Hope and Love para mas marami pong makinabang. Tunay pong napakalaki ng tulong ng Hope and Love. Personally sa amin pong sambahayan at ganun din nawa sa mga taga-subaybay ng Hope and Love. Maraming salamat. Amen. Okay, maraming salamat po. Talagang si Brother Glenn ay pinagpala ng Panginoon sa pamagitan ng Ministeryo ng Hope and Love.
So atin ang mga pakikinggan natin kung naging tagapagsalita sa umagang ito, ang may bahay ni Brother Glenn. Ma'am Crystal Marso, ikaw ay iyong sabihin ng iyong parting words ngayong umaga. Okay po, maraming salamat po, tunay na nakakalugod na maging parte po at maging bahagi ng Hope and Love na ito. Tunay po na ang kagalakan ay aking nararamdaman ngayon na wala yung kaba at talagang tunay po na ang sarap po pala. Kaya po yung mga mapipiling magiging tagapagsalita ay ito lang po ang masasabi ko, ang sarap ng pakiramdam na maging bahagi ng Hope and Love. Amen. At talagang tunay po na ang sarap mag-share. Yun lang po talaga ang masasabi ko. Ang sarap mag-share, hindi lang dahil sa pipindutin mo yung cellphone mo at mag-share ka, pero iba pa rin kapag ikaw mismo ay kabahagi sa gawain ng ating Panginoon. At lagi nga po paalala, Ate May Buendia po, siya po ay nasa ibang bansa, lagi niya pong paalala sa akin at gusto ko din pong may paalala sa ating lahat na kapag ka po makikinig tayo, pwedeng sabihin makakaubos ng oras yan. Sabi po niya, talagang itong gawin mo, ilagay mo sa isang bahagi ng bahay at habang ikaw ay nagluluto, kung talagang hindi mo magawa at busy ka, gaya ko po, ako po ay working mom. Talaga pong, alam po ni Pastor na pananaw ko time is gold. Kaya po ang ginagawa ko habang ay talagang nakalagay po sa bintana at po may signal ang aking cellphone, pwede nyo din pong gayahin, pwede nyo din pong gawin na habang may ginagawa po dahil nga po busy, ay maririnig. Sabi ni Ate May, pagka naririnig mo yan, maaalala mo din naman yan eh. Hindi mo naman kailangan tutukan. Kumbaga lang, bahala ng Panginoon na makuha mo, makatchap mo yung mga magagandang bagay. So, sabi nga po, sharing is caring. Lagi po nating tatandaan yan. Maring Jubel, ano po, ayan. Special mention ng aking mahal na kumare. Nanonood si Ma'am Jubel. Nakikinig po yan kahit po wala sa ating pero tunay nga po na malaking bahagi ang ating ginagampanan at nawa po ay mas lalo pa itong umawa. Ulit po, umaga and God bless us all. Amen. Okay, maraming salamat Ma'am Crystal sa iyong paglilingkod sa umagang ito at sana hindi nga lamang ito yung pagkakataon, kundi marami pang pagkakataon kay makasama ng Hope and Love Ministry para sa ating patuloy na paglilingkod. At ating pakikinggan ang ating host, Pastor Jube Estrada. Yan po, ang Hope and Love ay patuloy pong naghahanap ng devotional speakers na kagaya po ni Ma'am Crystal at ni Ma'am Maricar. Calling out all the teachers. Ayan po. Maraming nanonood sa ating teacher. Ang buwan po ng July ay talagang puno na. So yung pong buwan ng August onward ay open na open po. So wag po kayong mahiyang magtanong, Pastor, pwede ba ako? Pwede po. Dito sa Hope and Love, tanggap po natin. Ang programang ito ay para po patuloy tayong mailapit sa Panginoon. Okay? At maraming salamat sa ating mga donor, sponsor, mga supporter, likers at sharer, top fan. At sa ating mga star senders. Sa mga nananalangin para sa programang ito, thank you very much po. At sa ating mga kasama, kay Ma'am Tagara, kay Ma'am Crystal, kay Brother Glenn, at kay Ma'am Mariby. Thank you po. At sa aking co-host ngayon, si Pastor Porto. Bukas po kami ay nasa Lipa Adventist Academy at meron po kaming workers meeting. Hopefully po ay magkaroon kami ng connection ni Pastor Porto upang tayo huwag matigil sa ating broadcast sapagkat umagang-umaga po naroon na kami 7:30 at yan po ang aming pag-uusapan kung paano ating maipagpatuloy ang broadcast. Salamat po. Aling alalahanin, choose wisely mga kapatid. Okay, maraming salamat po sa ating lahat na ginigiliw ng mga kapatid, mga taga-subaybay. At lalong higit sa ating mahal na Diyos na sa nagdulot sa atin ng matagumpay na umaga sa atin pong pagsasama sa morning devotional. At siyempre narito po ang Hope and Love, patuloy po nagpapanyaya sa inyo. Sa araw ng bukas, huwag po kayong mawawala sa isa po muling napakahalagang pagsasama na ating mapakinggan ng patuloy na mensahe ng ating mahal na Diyos at tayo po'y patuloy na dudulog sa Kanya sa pamagitan ng panalangin.
At kaya po, mga minamahal na mga taga-subaybay, samantalang dumarating na po ang taktang oras na aming pamaalam, narito po ang Open Love na nagsasabing, ang Diyos ang siyang ating makapiling sa bawat yugto ng ating buhay. Babay na po, and God bless po sa ating lahat. Napakagandang umaga para Ito po.